Sound check. Sound check. Sound check.
salita. One minute. 1 minute. Tayo po yung tumayo at manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, yung privilege po na muli, Panginoon, makasama po kayo, masamba po kayo, at ma-worship po kayo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pakikinig sa inyong salita. Ama, samahan niyo po kami sa umagang ito, kayo po yung manguna sa lahat po ng ginagawa namin. Ito po yung salamat dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Psalms 145 verses 1 to 5. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iyahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin.
kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipapamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Amen. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw.
ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Dear one that went without us. So Jesus, you brought heaven
Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ama naming Diyos, saan pa po kami pupunta? Sino pa po ang tatawagin namin kundi Ikaw? Ikaw po na kabuuan ng mga pangangailangan namin, kabuuan po ng mga hangarin po namin sa buhay. Kaya kahit ng oras na ito, O Diyos, alam po namin, ito ay pinlano mo na nung araw pa. At salamat po. Salamat po na isinama po kami sa inimbitahan mo sa lugar na ito, sa oras na to, para katagpuin mo po bawat isa po sa amin. Ama, maawa ka po at salamat po. Dahil mahal mo po kami, binigay mo po ang iyong anak na si Jesus. At salamat po, O Diyos, meron ka nang ginawa kanina pa. Kaya ngayon, O Diyos, gusto ka po naming itaas. Tulungan mo po kami, maibaba po namin ang sarili po namin, at masamba ka po namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, katagpuin mo po ang bawat puso ng bawat taong dinala mo po dito ngayong umaga. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin. Sa pangalan ni Kristo, Amen and Amen. Amen, amen. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming, salamat po. Okay, so good ministry ng Panginoon. Kung saan, nakita natin kung paano siya nagpakita ng bulag, nagpalakad ng pilay, at nandun din yung bumuhay ng patay. Naalala nyo si Lazarus. Tama? So, ako muna, pakinggan nyo ha. Mamaya na kayo magkwentuhan. So, hindi ako katulad ni Pastor na hindi naninita. So, ako ay naninita. Kasi mahirap magsalita dito tapos hindi tayo nagkakaunawaan. Okay? So, alam natin yung pinag-aralan natin last week. Last week, no, ay ang sinabi si Jesus ay ipinako sa krus. Sa yung pinag-usapan natin, alam natin na pinag-aralan natin sino-sino yung mga nandoon, yung mga maraming tao. Andun yung mga naaawa sa Kanya. At nandun din yung mga kaaway niya at yung dalawang kriminal. Tama po ba? So, di ba, hinanap natin kung nasaan tayo dito. So, mayroong dayuhan na galing sa bukiran at wala naman siyang kinalaman doon pero hindi siya nakikiusisa pero naparaan siya doon at siya yung pinagbuhat ng krus ng ating Panginoon. Tama? Naalala niyo kung sino yun? Si Simon. Oh, may nakikinig ha. Ang galing pala. Dapat pala may premyo yung mga ganon, no? Pag nagtanong tayo. Okay, so and then nandun din yung kaaway. Siyempre. No, nandun din yung mga kaaway. Akala ni Jesus nung una, nandun yung mga, di ba, naalala nyo, yung high priest, tapos dinala kay Pilato, dinala kay Herodes, at binalik kay Pilato. No? So, pinagpasapasahan ng ating Panginoon. Yan. And then, nandun din yung mga naaawa. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi niya kailangan ang awa natin. Siya ang naaawa sa atin. Na kung naalala nyo nung pumunta ang ating Panginoon sa Jerusalem, from Jericho at nakita niya ang Jerusalem, anong sabi niya? Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang, sana, para akong inahing manok na gusto ko itang protektahan. Kaso, dahil sa paulit-ulit na rejection ng mga tao sa kanya, alam natin ang nangyari. After 70 AD, hinayaan ng ating Panginoon ang mga Hudyo sa kamay ng mga Hintil. At alam natin ang mga nangyari. Karumal-dumal ang nangyari. No? And then doon yung kriminal. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. Yung isa umuusig sa kanya na kung ikaw talaga ang Diyos, tulungan mo na makababa yung sarili mo at tulungan mo kami.
Ha? Pero ang sabi ng isa, okay lang siya, wala naman siyang ginawang kasalanan eh. No? Pero tayong dalawa, meron eh. And then yun yung sinabi ng isa na, Panginoon, kung ikaw ay makarating na sa iyong kaharian, huwag mo kong kakalimutan. No? So sana nandun yung puso natin. Panginoon, huwag mo kong kakalimutan. Huwag mo kong iiwanan. Amen? Amen. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung ipinako sa krus si Jesus sa Golgotha. Okay? So ready na ba kayo? Na maintindihan natin ito at makikita natin kung gaano binastos ang ating Panginoon. Nandun yung tinadyakan, sinuntok. Sino yung mga nakaranas na ng away dito? Ako lang? Ako lang nakipag-away nung araw. So, yan, mga nakapagbasagan ng muka, tama? So, nakipagsuntukan. Alam natin yung sakit, tama? Minsan may nahihiya pa tayo dahil tinamaan tayo, tama? Pero hindi natin pinag-uusapan kung sino nag-umpisa. Siyempre, pag tinanong ko kayo, malamang sila ang nag-umpisa, tama? Okay, so, bilang respeto, inaanyayahan ko na tumayo tayong lahat at basahin natin ang salita ng ating Panginoon. Sa Book of Luke, chapter 23, verses 32 to 39. So 32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako ang dalawang kriminal, isa sa kanang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinihirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroong ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin, Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga saliring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Amen. Ama, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Dalahin po namin, Panginoon, makita po namin yung nais mong sabihin sa amin, Lord God. Lord, alam po namin na meron ka ng ginawa, pero nais po namin ng iyong presensya, Panginoon. Ikaw yung makita po ng congregation na ito at hindi po ako, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran at yung mga nais mong sabihin lamang sa kanila ang masabi ko, Panginoon. I-filter mo sa kanilang mga tenga, Panginoon, yung mga hindi mo gustong marinig po nila. Muli, Panginoon, ikaw po yung maitaas. Ikaw po yung mapuri po namin. Ito po ang samot dalangin po namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo na po. So naalala nyo si Zacarias at si Elizabeth. Sino nakakaalala dito kay Zacarias at Elizabeth? Sino siya? Siya ang pinsan ni Mary at siya ang nanay at tatay ni John the Baptist. And then alam natin si John the Baptist, siya yung nag-prepare, no? Nang dadaanan ang ating Panginoon dahil siya yung nagdasabi na nandyan na paparating na ang Messiah. Na alam natin ang Messiah, siya yung magliligtas, siya yung tagapagligtas sa atin, no? Pero mali ang konsepto ng ibang tao. No, akala nila yung hari, ito na yung hari. But ang sinasabi ng Bible, ito ang hari ng kalangitan. Pero ang iniisip ng mga tao, ito yung hari ng pangsanglibutan. No, magkaiba. So si John the Baptist ang forerunner ng Panginoon, no? Prepare niya lahat para yung gawin niya yung ministry ng ating Panginoon. And then alam natin na ginawang katatawanan ang ating Jesus. Nakita natin sa ating binasa, no? Nandun yung panunuya sa kanya. Alam niyo yung mag-iingat tayo sa pagsasabi ng paggamit natin ng pangalan ng Jesus. Bakit? Ang isang
mataas na kasalanan ay yung tinatawag nating blasphemy. Ito yung panloloko natin sa ating Panginoon. Remember that God can see everything, right? He is omniscient. Alam niya kung ano lahat. No? Alam niya kung ano nasa puso natin so that hindi tayo makakapagtago. Sino naniniwala doon? Amen? So lahat ng dumi sa atin, alam niya. Lahat ng tinatago natin na kasalanan ay alam niya. Pero ang isang kagandahan, alam niya rin kung anong mga pangangailangan natin. Amen? Alam niya rin kung ano yung mga hinaing natin. Amen? Alam niya rin kung paano tayo matutulungan. Ito ang kagandahan. Amen? So ito ang ating Panginoon. So siya yung hari natin, tama? Pero ang sabi sa kanya, he's just nobody. Di ba? Nung nililitis siya, wala naman pala to. Paano natin papatawan ng ng parusa? He's nobody. Yun ang sabi ng Pilato, ni Herodes, na walang extraordinary sa ating Panginoon. Tama? Because why? Yun yung sinasabi natin kanina na ang mga tao ay iniisip nila ang hari yung makakalaban o mapagtatanggol sila saan? Sa mga Romano. So ang konsepto nila ng hari, ito yung matimuno, macho, nakasakay sa makisig na kabayo. Tama? Ito yung iniisip nilang hari. Pero nung dumating ang ating Panginoon, saan siya sumakay? Sa asno. Sa maliit na kabayo. Hindi mo nga alam kung kambing o kabayo, tama? So sobrang kakaiba, no? Pero alam natin, kung yan ang alam ng mga Romano na wala lang naman pala yan si Jesus But I believe, gaya ng sinabi natin, what a powerful name it is. Yung pangalan ng ating Panginoon ay sobrang powerful. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen. So, and then, yung pinag-uusapan natin, kinukutya siya. Kumbaga, alam natin yung binabastos ang pangalan niya, blasphemy, panlalait, pagkutya. This is the pinakamataas na kasalanan. So, kaya mag-iingat tayo. Amen? So, ito ay, nang sa ganon, ma-open na sa mind natin, nang sa ganon, maiwasan na natin, no? Ayan. And then, alam nyo yung nangyari, di ba? Sa sobrang pangungutya at pag-reject ng Jerusalem sa kanya, yung mga Hudyo, na talagang kung paano siya binastos, dinuraan, sinuntok, tinadyakan, at anong sabi? Dahil sa patuloy mong pagre-reject sa akin, sabi niya, doon umiyak ang Panginoon, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang, gusto kitang protektahan. Pero you keep on resisting. Hindi lang pagre-resist. Bakit? You are keep on rejecting God. Na sana siya ang maghari sa buhay natin. But if, gaya ng pinag-usapan natin last time, ang invitation ng Panginoon ay hindi panghabang buhay. No? So kaya kailangan natin maintindihan. We have to assess ourselves, Panginoon, kasama mo ba ako? Kasama mo ba akong sa palasyo mo? Sa paraiso? So, kailangan natin malaman. We have to assess ourselves. Baka akala natin nakaupo tayo dito, pero ang totoo, tayo yung sinasabi na sa Biblia na hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ay maliligtas. No? So ngayon, we have to assess ourselves. Ano ba talaga ang main purpose ko? Panginoon, talaga bang tinanggap na kita o nandito ka na sa puso ko? O ano ba to? Baka feeling ko lang. No? So, alam natin na after yung 70 AD, yung pinag-usapan natin, hinayaan ng Panginoon ang bayan ng Jerusalem sa kamay ng mga hentil. At doon nangyari ang karumal-dumal. No? So, ito siya. Okay? So, sabi sa Leviticus 24:16, ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh maging katutubong Israelita o dayuhan
ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Alam natin ang kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Kamatayan. And then ang kalungkutan dito, baka sabihin nyo, mabuting tao naman ako eh. Every time that pupunta ako sa, yung overpass, lagi ako nagbibigay. Pag nasa sasakyan ako, merong kumakatok, nag-aabot ako. Pero anong sabi ng Panginoon? Hinalin tulad yung mabuting gawa natin sa maruming basahan. So hindi ito yung susi para tayo ay maligtas. Hindi porket edukado ka, maliligtas ka na. Hindi porket mayaman ka, maliligtas ka na. Bakit? Hindi mababayaran ng salapi yung kaligtasan. Amen? Pero, binayaran ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen. And then sabi sa Isaiah, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig. Kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din. Dito, bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. This is grace. Yung binibigay ng Panginoon sa inyong regalo na buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin ng grace? Biyaya, kaloob. Ito yung sinasabi niya na binigay sa iyo pero hindi ka karapat-dapat. No? Grasya ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat pero binigay sa iyo ng Panginoon. But the question is, ang sabi nga nila, kung ikaw ay nauuhaw, anong sabi? Lumapit ka. Baka naman binibigay ng Panginoon sa iyo pero hindi mo naman tinatanggap. Amen? Baka naman tinatalikuran mo lang. Baka akala mo natanggap mo na. Baka akala mo hawak mo na. Pero ang totoo pala, hindi. No, so tayo lang nakakaalam nun. Because ang tinitignan natin dito yung personal relationship nyo sa Panginoon. Amen? Hindi itong simbahan, hindi itong ECF ang makakadala sa iyo sa langit. Hindi si pastor, hindi si Kuya DJ, hindi si Brother AJ, kundi yung personal relationship nyo sa Panginoon. Kung tatanggapin nyo na si Jesus ang iyong Diyos at tagapagligtas, na siya ang nagbayad ng ating kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo, tayo ay maliligtas. Amen? At pagsisihan, wag natin kakalimutan, pagsisihan yung ating kasalanan. Dapat meron tayong fruit of repentance. Okay? Nakikita sa buhay natin. Amen? Okay. So, ang kaligtasan ay libre. Yung pinag-usapan natin. Kaligtasan ay libre. No matter kung anong antas mo sa buhay, binibigay yan ng Panginoon sa atin. Bata ka man, matanda ka man, edukado ka man, wala man tayong pinag-aralan, baon man sa utang, mayaman ka man, o sagana man ang negosyo mo, o kumikita ka ng malaki ngayon, I don't care. Pero ang binibigay ng Panginoon libre. Nang sa ganon, bakit? Wala tayong may pagyabang. Wala tayong mapagyayabang. Dahil, binigay niya na libre. Amen? So, kagandahang loob ng Diyos. Yun yung grace. Yun yung pinag-uusapan natin, kagandahan lang ng loob. Kaya wala tayo talagang maipagmamalaki. Sabi sa 32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus, ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Sino yung mga nandun? Nandun, of course, nandun yung mga tao. Nandun yung mga pinuno na nangungutya rin sa kanya, patuloy na nangungutya sa kanya. At nandun yung mga sundalo na nakita natin na nagpapalabunutan at pinaghahati-hati yung
kasuotan ng ating Panginoon. And then of course, yung dalawang magnanakaw na pinako rin sa krus. Could you imagine that? Yung ginawa sa ating Panginoon ay hindi lang death sentence. Dito sa Pilipinas, dati di ba meron tayong death sentence? Tago nga yun eh. Hindi nga Bulgaran yun, tama? Yung sa ating Panginoon, maraming taong nakakakita. And then imagine, hubot-hubad po siya doon. Baka akala nyo yung napanood nyo sa Passion of the Christ, meron pa siyang sa plot. But here, he's fully naked. Wala po siyang kasuotan. Bakit? Pinaghahati-hati ng mga kawal. Ito yung pinakamababang, pinaka-sobrang humiliation ng parusa during that time. And walang papantay dito hanggang ngayon. Tama? Sa Pilipinas lang, wala nang death sentence eh. Tama? Pero ito yung ginawa sa ating Panginoon. Pagkatapos siyang suntukin, pagkatapos siyang koronahan, alam niyo yung korona niya? Tinik. Pagkatapos siyang latiguhin, uulitin ko yung latigo. Ang latigo, pag hataw sa'yo, may sima yan at kakapit sa likod mo. Pag hila mo niyan, laman ang kasama at makikita mo yung buto. Ito yung ating Panginoon. Ito yung sinakripisyo niya para sa kanino? Para sa iyo, sa atin lahat. Amen? Ito ang Panginoon natin. And then, ang sabi sa 35, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya. Kinukutya ang ating Panginoon ng mga maraming tao nandoon. Ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinihirang ng Diyos. There's a full of doubt. Ikaw ba talaga ang Kristo? Tama? Ikaw ba talaga ang Kristo? Ngayon, sabi nila, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw talaga ang Kristo na hinihirang ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Yung mga pinuno na nandun, sinabi niya, iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw talaga. Ano to? Kinukutya siya. Pero alam natin na si Jesus ay, gaya ng pinag-uusapan natin kanina, hindi man siya ang nakasakay sa kabayong akala nila ay sasakyan ng mga hari, pero siya ang Diyos natin. I believe that God or Jesus is the most powerful God. Naniniwala ako na siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. He is the Alpha and the Omega. Siya ang yung beginning and end. And then, siya yung omnipotent, powerful, omniscient, na nakakaalam ng lahat, at omnipresent. Wow. Nandito siya, nandun siya sa kabilang dako. Nandun siya doon sa malayong pamilya mo kung ikaw mananalangin at protektahan siya. And then this is our God. Ito yung Diyos na kilala ko. At ito si Jesus na kilala ko. Hindi ko alam, kaibigan, kung anong dinadanas mo ngayon. Pero meron tayong Diyos. Naniniwala ko na siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Amen. So, andun yung pinuno na patuloy siyang kinukutya. Sabi niya, ligtas niya ang iba. Kung niligtas niya ang iba, iligtas muna niya sarili niya. No? So, sobrang pagkutya sa kanya ng mga pinuno. And then sabi sa 36, nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Grabe yung pangungutya. Even yung mga kawal. Alam niyo yung sinulat sa kanya? Yung, may placard
Di ba pag ikaw ay naging kriminal or meron kang nakapasok ka sa presinto, di ba pinipicturean ka? Nandun yung information mo, nandun yung placard. Ang sabi dito, ako po ay nagnakaw. Di ba? Grabe yung humiliation yon, tama? So minsan sa mga barangay, ewan ko hanggang ngayon, meron pa ba yun? Pinalalakad ka tapos meron kang placard. Ito, kung ano yung ginawa mong kasalanan. Tama? Pero ang sabi, ang ating Panginoon, nilagyan din siya ng placard. Ano yung nakasulat sa kanya? Yung sinabi nakasulat sa Griego, sa Hebreo, oo. So, siya yung hari ng mga Hudyo. So, grabe yung pangungutya. Yeah. And then, ang sabi doon kanina, even yung mga kawal, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. Subukan natin, tignan natin. Tama? So, grabe ang dinadanas niya ang ating... Ito si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Ito ang nakasulat doon sa placard na binigay sa kanya ni Pilato bilang ganti sa mga Hudyo. Kasi alam nila, ayaw nila si Jesus eh. Ganti ni Pilato sa kanila. Yan. So, nakita niyo yung ginagawa rin ni Pilato. Ginagawa niya for his personal interest. Nilagyan niya ng placard ang ating Panginoon para makaganti sa mga Hudyo. Personal interest. Kaya kung gagamitin mo ang ating Panginoon para sa iyong personal na interest, mag-isip-isip tayo. Kung gagamitin mo ang salita ng Diyos para ikaw ay makalikom ng maraming pera, mag-isip-isip tayo. Kung gagamitin natin ang salita ng Diyos para magpa-impress sa mga nililigawan natin, mag-isip-isip tayo. Kung gagamitin natin ang salita ng Diyos para lang maiangat ang sarili natin, mag-isip-isip tayo. Amen po ba? Amen. So, ito ang ating Diyos. Nakita natin, donkey. Wala nga siyang armor eh. No? So, ito po siya. So, alam natin, nung ni-welcome siya sa Jerusalem, ang daming sumusunod sa kanya. Tama? Hosana, Hosana. Diba? Yun ang mga sinisigaw. Pero ngayon, anong sinisigaw sa kanya? Ipako. Ipako sa krus. So, and then, alam natin na sinabi natin kanina, siya ay hubot-hubad. Grabe ang humiliation sa kanya. Kahihiyan. Bakit? Kung aalalahanan natin, kilala nyo to? Sila? Sino sila? Ang galing Kilala ka agad So, si Adan at Eva, nung nagkasala sila sa Garden of Eden, ano ginawa nila? They found out na sila ay hubad. Nalaman nila na sila ay hubad. At anong nangyari? Gusto nila mangyari? Magtago sila. Bakit? Nakakahiya eh. Nakakahiya. So nagtago sila and then gumawa sila ng paraan para takpan ang kahihiyan sa kanila. Anong ginawa nila? Nagtahi sila ng fig leaves. Tama? Para yun ang maging damit nila at matakpan ang hubad nilang katawan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Hindi enough yan. Hindi enough yan. Yung pagkakasala at ginawan natin ang paraan galing sa sarili natin, hindi enough yan. Anong sabi ng Panginoon? There should be shedding of blood. Kailangan may dugong tumulo. At pumatay siya ng hayop. Ginamit niya yung garments of skin at yun ang pinagtakip kay Eva at Adan. At ito yung ginagawa ng ating Panginoon ngayon. Kasalanan ng karamihan, alam natin na lahat tayo makasalanan. Amen? Lahat tayo ay dapat sa impyerno. Tama po ba? Lahat tayo ay nagbabayad ng kamatayan. Tama ba? Pero meron nang isang nagbayad. Kasi hindi tayo qualified eh. Hindi tayo qualified eh. Hindi ako qualified eh. Bakit?
nabahiran ako ng kasalanan eh. Ang kailangan magbayad ay yung walang kasalanan. At ito yung Diyos natin. Kasi siya yung Diyos na nagkatawang tao pero hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Amen? At yun ang pinambayad niya sa ating kasalanan. Amen? So, si Jesus ang pinangtakip sa ating Diyos. Kaya kung tayo ngayon, sinong perfect na ngayon dito? Buti na lang, wala. Alam mo, huwag nyo itataas ang kamay nyo. So, buti na lang walang perfect ngayon dito. So, okay. So, lahat tayo ay may kasalanan. Admitted tayo doon, tama? We cannot perfect talaga. But ang importante, we admit na makasalanan tayo. At kailangan natin ang Diyos. Nang sa ganon, kung tinanggap na natin si Kristo bilang tagapagligtas natin, bilang Panginoon, si Jesus na ang nakikita sa atin. Amen? Ang nakikita ng Diyos kay Brother Jerry ay si Kristo. Ang nakikita kay Dale ay si Kristo. Bakit? Namatay ang Diyos hindi lang para sa akin, para kay Kuya Jan, para sa inyong lahat. Kaya kung babasahin nyo ang John 3:16, For God so loved the world. Lahat tayo. For God so loved Dane. For God so loved Kuya Jerry. For God so loved Kuya Jan. Kung bakit niya binigay si Kristo. Amen? Dahil kanino? Sa atin. Hallelujah. Amen. So ito po ang 7 salitang binigkas ng ating Panginoon. Bilis ko lang. So, 7 salita. Sinabi ni Jesus habang siya ay nakapako. Unahin natin yung pangalawa. Sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito yung sinabi niya doon sa kriminal. Di ba? May left and right. So, sinasabi nung isa, kinukutya pa siya. Kung ikaw ang Diyos, tulungan mo tayo, makalaya tayo dito. Connivance. Di ba? So, mahilig din tayo doon eh. Tama? Lalo na sa mga estudyante, connivance. Bakit? Ikaw mag-review ng math, ako magre-review ng science, ha? Basta pakopyahin mo ako, ha? Connivance. Nang sa ganun, parehas tayo ng mataas na marka, ha? Tama? Sa trabaho, may connivance din? Meron din. Sinong guilty? Maraming guilty. So, sinabi ng Panginoon, sabi nung isa, tulungan mo tayo, makalaya tayo dito. At makatakbo tayo. Ewan ko kung makatakbo sila, bakit? Nakapako na eh. Pero anong sabi ng isa? With humility. Nandun yung faith niya. Na kahit hindi pa niya nakikita o ngayon lang niya nakita ang ating Panginoon. Anong sabi niya? Panginoon, kung ikaw ay makakarating sa iyong pag ikaw ay nandun na sa iyong kaharian, huwag mo kong kakalimutan. Amen? Anong sagot ng ating Panginoon? Today, you will be with my paradise. Wala nang hirap, wala nang hapis. Ang sabi ng kanta, at laging sariwa sa piling ng Diyos. Amen? Kaya kung naghahanap ka ng security, the most secured place, yung under ng presence ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang sabi sa 3, Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina, sinabi ni Jesus. Bakit? During that time, naalala nyo na hindi makalapit ang mga apostles. Nagkawatak-watak na sila kasi bakit? Baka madamay sila eh. So, by that time, nakapako na sila, syempre, medyo pwede nang makalapit. At si John, hindi si John the Baptist si John the Beloved. Siguro nagkasanyasan sila. Sinyasan siya ng Panginoon na makalapit. Kasama niya si Mary. At ito yung sinabi niya, Ginang. Ang tawag niya sa nanay niya, Ginang. Narito ang iyong anak, si John. At sabi niya kay John, narito ang iyong ina. This is
the proof na walang kinalaman si Mary sa kaligtasan natin. Ang tawag na sa kanya during that time, ginang na. Tama? So, kung magpapalakas kayo kay Mary, baka wrong source. Tama? Alam ko naman, ang karamihan ng mga Pilipino mahilig sa koneksyon. Pero sinong source? Si Jesus. Siya ang bridge natin. Nang sa ganon, tayo ay makapunta sa langit. Amen? Amen. And then pang-apat, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Siyempre, yung bilang katawan, nandun yung pain nandun yung hirap ng ating Panginoon. And then sabi niya, nauuhaw ako. Nauuhaw siya. And then, pang-anim, sabi, it is finished. Tapos na. Meron siyang kailangan gawin. Meron siyang race na kailangan tapusin. And then, ang sinabi ng Panginoon, it is finished. Lahat ng hula noong Old Testament ay naganap na. Ewan ko kung parang katulad kayo ng mga Hudyo na hanggang ngayon meron pang inaantay na isang Mesaya. Wala na po. Dahil bakit? Tinugunan na ng ating Panginoon. Tapos na. Wala na tayong aantayin. Amen? Ang aantay natin ay rapture. I-make sure natin na kasama tayo sa rapture kasi ako ayokong maiwan at ma-experience ko ang tribulation. Tapos sasabihin nyo sa akin, ikwento mo na lang sa akin pagdating mo doon na, ayoko. So, i-make sure natin. No? Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Bayad na. Bayad na ang kasalanan. Ang question, tatanggipin mo ba? Hihingin mo ba? Amen? Amen. Ang sabi sa 7, Ama, sa makakamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa kamay mo. Tayo kaya, kanino natin pinagkakatiwala ang lahat sa atin? No? Siyempre, kung pagkakatiwala mo ang sarili mo, kay Jesus na. Kung ipagkakatiwala mo ang pananampalataya mo sa kung kaninong tao lang, magfa-fail at magfa-fail. Pero kung iaangkla mo ang pananampalataya mo kay Jesus, kahit anong hirap ng buhay mo ngayon, para kang isang barko na nakaangkla sa malaking bato sa ilalim, kahit anong lakas ng alon, kahit anong lakas ng bagyo sa ibabaw, nananatili ka sa presensya niya. Amen? Amen. At pang-una, sabi niya, Ama, sa lahat ng mga nangungutya sa Kanya, sa lahat ng nandun, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Look at Jesus' heart. Even ikaw ba kaya mong patawarin yung nanampal sa'yo? O, sino may asawa rito? Walang may asawa rito. Sabi nila, mukhang alam ko na kung saan papupunta ito, mukhang hindi ako magtataas ng kamay. Okay. Kung ang asawa nyo, alam ko ang mga mag-asawa lagi may misunderstanding yan. Isipin mo ang ginawa ng ating Panginoon. Yung sumuntok sa Kanya, yung dumura sa Kanya, yung mga kawal na hinubaran siya, pinaghahati-hati yung kasuotan niya, yung mga pinuno, sino pa? Yung mga pumako sa Kanya. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang, ang tawag dito, hindi sinabing mga Hudyo lang, Hindi sinabing mga Kristiyano lang, Lahat. Kaya kung anong estado natin ngayon, alam natin ang estado natin ngayon. At alam ko na aware kayo kung nasaan na yung growth ng Christianity natin ngayon. Kung gaano gumagalaw ang Panginoon sa atin ngayon. So kung gaano man kataas na ang growth mo sa pagiging Kristiyano o ikaw pala bago lang din or what. Pero ang sinabi ng Panginoon, kasama ka. Kasama ka sa niligtas o sa pinatawad. Kung tayo ay magsisisi sa kasalanan. Lahat ng kasalanan ay pwedeng patawarin ng Diyos kung ang taong ito ay magsisisi. Of course, kailangan natin o kailangan makita yung fruit of repentance. Hindi yung sinasabi na, pinatawad na kita, gawin mo na lang mamaya ulit, Hindi ganon yun. Tama? Sa mag-asawa, sige, uminom ka, pinapatawad kita ngayon, bukas gawin mo ulit, Hindi siya ganon. Masaya ang mga lalaki pag ganon. So, hindi ganon Kailangan merong fruit of repentance. May resulta. Okay? So, ito yung, kasi bakit? Kung hindi tayo pinatawad ng Panginoon, alam natin ang mangyayari. Darating ang panahon, sinasabi ng ating Diyos na walang dalawang batong magkapatong pag dumating ang kanyang puot. Amen? Amen. So sabi sa Acts chapter 7 verse 60, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Even sa Stephen, yun din ang sinabi. Huwag mong pananagutin sila. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng tao, sa kabila ng lahat ng mga kabastusan, pangungutya, pagdura, pagsuntok o kabalastugan sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon kanina, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam kung anong ginagawa nila. And then the same kay Stephen, Ama, patawarin mo sila. Sa kabila ng lahat na ginagawa natin ngayon, kung hindi ka pa nakaka-graduate sa bisyo, kung hindi ka pa nakaka-graduate sa pagsisinungaling, kung hindi ka pa nakaka-graduate sa pambababae, kung hindi ka pa nakaka-graduate sa pagdodroga, ang sabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Pero, ang sabi, huwag niyong kakalimutan, doon sa mga taong nagsisi at may U-turn. Yung talagang tumalikod na sa kasalanan. Amen? Hindi perfect, pero at least nandun yung heart natin. Lord, hindi ko kaya to Pero kung sasamahan mo ko, Lord, hindi ko kayang tumalikod sa kasalanan Pero, samahan mo ko. And then, do you think hindi kayo makakaligtas? Makakalagpas kayo doon. And then, you're able to overcome. Mapagtatagumpayan nyo. Bakit? Kasama nyo si Kristo Amen? Amen. And then, during that time, 50 days, Pentecost, maraming naniwala. Maraming naligtas. 3,000? 5,000? Maraming naligtas. Hanggang ngayon, merong nililigtas ang Panginoon. Amen? And then, ang sabi dito, hanggang ngayon, naliligtas ang mga nagsisisi, humihingi ng kapatawaran at tinatalukuran ang kanilang kasalanan. May pagtalikod. Ang tawag nila doon ay crossover.
tumalikod ka sa kasalanan. If you want to become a winner, kung gusto mong ikaw ay manalo, ikaw ay sumuko. Marami siguro nag-iisip, paano ako magiging manalo kung magsusuko ako? Kung gusto mo manalo, isuko mo ang sarili mo sa Panginoon. Amen? Apart from God, wala tayong magagawa. But with God, we can overcome. We can be an overcomer. Kaya nating paglabanan at mapagtagumpayan. Bakit? Napagtagumpayan na natin ng ating Panginoon nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Tumayo tayo ang matlangin. Ama, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, na napagtagumpayan mo po ang lahat nung ikaw po ay sinakripisyo mo ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ganon din kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kakayanin, Panginoon, nang wala ka. Nandun kami sa gitna ng kasalanan, Panginoon. Nandun kami sa maduming lugar, Panginoon. Nandito kami, Panginoon. Pero kailangan ka po namin, Lord God. Kailangan namin ang iyong kamay, Panginoon. Dahil kung kami ang kakapit sa iyo, pwede kaming bumitaw. Pero naniniwala kami, Panginoon, na pag ikaw ang kumapit po sa amin, walang sino man ang pwedeng kumuha sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa buhay po namin. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa amin, Panginoon. Ganon din ang aming pamilya, Panginoon, na nakikita mo. Alam ko, Panginoon, na kaya mong extend yung kamay mo sa kanila. Lord, ikaw po yung Diyos. Ikaw po yung makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng aming sinasamba. Wala nang iba, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa at maiwan po ito sa aming mga puso. Nang sa ganon, paglabas namin dito sa simbahan na to, Panginoon, alam namin kung paano kami haharap sa hamon ng buhay ulit. Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat dahil ni minsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. At ito po ay nais po namin ibalik sa iyo. At ikaw po ay mapurihan, mapasalamatan. Maraming salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Ito po ay samot dalangin namin sa iyo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Pwede po umupo. Salamat sa privilege na binigay sa atin ng Diyos ngayon na meron tayong banal na Holy Communion. So, holy siya. Hindi siya basta-basta ritual. So, sana makita ng Diyos yung pagrespeto natin sa Holy Communion. Ano yung Holy Communion? Ang pinakamagandang parte niya, yung alalahanin natin, it's a command ng Panginoon na alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. At tuwing alalahanin natin to, natututo tayong magpakumbaba. Natututo tayong mapuno ng pasasalamat. At another, pagkakataon para hingi natin ng tawad. Yung isang linggong nagawa natin kasalanan kasi mayroong paalalang Diyos. Kapag nag-communion tayo, dapat sa tamang status ng puso. Kasi pag nag-communion tayo, parang biro-biro lang siya, meron siyang warning na pwedeng may kaparusahan. Yung iba nagkasakit, sabi niya, at yung iba ay namatay niya. So, ininbitahan ko kayo na pag-observe natin communion, banal ito. So, i-search yung heart, magkaroon ng time para humingi ng tawad. Sino ang dapat mag-communion? Yung mga taong naniwala na binayaran ni Kristo ang kanyang kasalanan. Malinaw tayo doon? Ngayon, sino hindi pwedeng mag-communion? Unang-una, siyempre, hindi naniniwala kay Kristo. At pangalawa, yung under church discipline na pag leader ka o member ka ng simbahan, diniscipline ka ng pastor mo, ika-counsel ka hanggat hindi for the purpose ng ma-restore ka, makabalik ka. Hanggat hindi ka nakakabalik, pinababalik ng pastor mo,
hindi kanya papayagan mag-communion. Pinalabas ng mga bata. May iwan muna yung magko-communion. Yung mga aides na nagko-communion, yung mga toddlers, pwedeng dun muna. Pero sila mamaya palalabasin kapag tithes and offering. Take time to pray, lalo na yung pasasalamat, alalahanin kung paano ipinako si Jesus para bayaran yung kasalanan natin at magkumpisal, hingi ng tawad yung mga nagawang kasalanan. Pag nalampasan kayo, pwede niyong taas kamay, babalikan kayo ng usher. Di ba si Janela nagko-communion na yon? Si Janela? Parang nandun siya sa loob. Yung mga nagko-communion na sa palabasin. Lahat po nabigyan na.
Lahat po nabigyan na. Wait lang. Pwede pong pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po dahil mahal mo po ako. Ikaw po yung tumanggap sa lahat ng kaparusahan sa aking mga kasalanan. Salamat po, tinubos mo ako sa kaparusahan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede po pakitaas yung cup, Panginoong Yesus, nang dahil sa dugo mo, nalinis po ako sa lahat ng kasalanan, pati lahat ng karumihan ng aking puso. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo, para abang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Lahat ng meron tayo ay bigay ng Diyos. Isinilang tayo, wala tayong dala. At kung naman meron tayo ngayon bigay ng Diyos, at higit pa rito, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo'y may kailangan sa Kanya. Isa sa mga daluyan ng pagpapala niya, yung utos niya na mahirap po talagang gawin, na binibigay ng Diyos lahat sa atin, 100%. At ang utos ng Diyos, subukan mo ako. Subukan mong ibalik yung 10% nun. Kundi sabi ng Diyos, pagpapalain kita, siksik, liglig, umaapaw. Again, hindi po niya kailangan ng pera, pero tinuturuan tayong sumunod para mangyari yung magandang plano niya sa atin. At ang warning din niya, na kapag hindi natin ginawa yun, ang sabi ng Diyos, pinagnanakawan natin siya. Kaya gusto niya bukal sa puso natin yung pagbibigay sa Kanya. Tatandaan mo, hindi kailangan ng Diyos anumang meron tayo. Ang kailangan sa atin ng Diyos, yung pagsunod sa Kanya. Dahil tinuturing natin siyang Diyos. Sabi niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. You did not wait for me to cry higher to you, but you brought yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out
you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you got yourself in frame humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you. Oh, that you came to seek and save the Lord. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the Pwede po upo po muna para ma-welcome natin yung mga first-timers natin. Evelyn, hindi. Magkamali ako. Evelyn Torres. Pwede pong tumayo para ma-welcome ka po namin. Danilo Layosa. Danilo Layosa. Ayun, nando sa likod. And then si Marcial Lepanya. Marcial Lepanya. Tayo po kayo, kakanta namin kayo. Maricel Lepanya, then Aven Loki Contreras. Ayan, tayo kayo. Huwag kayo maiya. And then may konting gift, tapos kakantahan namin kayo. At sana next Sunday, balik kayo rito, makasama namin kayo uli. Next Sunday, balik kayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God will have us be. A family always there to be strong and to lean on. Welcome po. Sana balik kayo next Sunday. Servant friends ng ECF Center, yung mga volunteers. Meron tayong in the past Christmas, naalala ko lang kagabi, pinaalala ng Diyos kung bakit kanina hinabol ko lang to. Sa panalangin ko sa madaling araw, pinaalala niya merong Christmas, merong gift for everyone. Tapos, meron ding gift para sa mga, hindi, kinukwento. Hindi yun. Kinukwento ko lang. Wala.
Wala akong bibigay na gift. Pero kwento ko lang. And then, nag-separate kami ng gift para sa mga volunteers. And then, nangyari, nagkulang po yung gift at nawala pati yung sa kanila. So, pinalala ng Diyos kagabi yun, kaya hindi ko napalitan yon. Sila po yung nagluluto ng pagkain natin, naglilinis dito, nag-aayos ng mga upuan na yan, may gumagawa ng sermon, merong nagpa-practice ng kanta, merong nag-aayos ng mga kanta, merong nagugas ng plato, merong nagtuturo sa Sunday school, merong nag-attendance. Marami pa po. Ito yung mga, kung bakit ko gagawin to, pagkakataon po para nahiya ako sa Diyos. Parati ko silang pinapangakuan na sana merong alam mo yung appreciation para sa mga volunteers. So, pinaalala ng Diyos, pwede ko naman daw gawin kahit walang involved na pera. So ngayon po, gusto ko lang po silang ipag-pray. So, lahat ng volunteers, hindi ko yung pahiyain, pero gusto kong dito kayo para malaman din na simbahan. And then we will pray for you. Lahat ng volunteers, kasama si Jojo, si Lito, si Janjan, yung lahat ng naglilingkod sa simbahan, dito po. Para wala akong may bigay sa inyo, but I can pray for you. Si Janjan ni Janjan Peguner. Ito, si Ann. Si Flora. Si Vilma. Siya po yung nagano sa ibang pagkain natin. Si Teacher Pat. Ito mga dating volunteers. Si Sister Tess. Kasama po ito. May pag-pray ko lang kayo. Wala akong may bibigay na regalo. Maniniguro na ako. Si Joshua. Mga tumutulong ito sa simbahan. Kayo, AJ, DJ, dito kayo. Sa gilid. Itong dalawang to, nakapula. Ito kayo, ito old volunteer to. Sama ka. Ito rin, no? Ito rin. Tulungan niyo ako, baka meron ma-miss out. Oh. Wala na pa, yung naglilingkod dito na, wala na akong, Jan, tumutulong kasama ka doon. Oo nga. Waki, ito ka. Tumutulong ka rin. Tsaka sino man kasama mong tumutulong? RJ. Dito kayo sa gilid. Wala na akong na-miss out. So ito po yung mga taong, harap kayo sa kanila. Ito po yung naglilingkod sa ating lahat, sa pagkain, paglilinis. Wala tayong may ganti sa kanila, kundi ingin natin sa Diyos, na ang Diyos ang mag-bless sa kanila. So pwede po nyong iganon yung kamay nyo sa kanila para sumabay kayo sa panalangin. Ama, napakabuti mo po sa amin. Ikaw po yung tumawag sa mga taong ito para gamitin mo po dito sa iyong ubasan, sa ECF Center. Maraming beses po na tinangka ko na gantihan po sila. Pero salamat po sa paalala mo sa akin kagabi. Hindi naman po kailangan na material na bagay, hindi po kailangan pera. Kaya ngayon, O Diyos, ay taus-puso po kami nagpapasalamat sa kanila sa walang pagod nilang paglilingkod sa iyong simbahan. Ultimo kuryente, ultimo paglilinis, ultimo pagkain po namin. Lahat po, ultimo barado, CR, lahat po, Diyos. Nakikita mo po lahat yon. Ama, dalangin ko po na sa darating na isang taon, na tawagin mo sila muli at marami pa po sa amin ang makasama po nila. Para bilang pamilya po, O Diyos, tulong-tulong po kami dito sa iyong templo
na maipadama po namin ang pagmamahal po namin sa iyo at maipadama po namin ang pagmamahal po namin sa bawat isa. Bilang pamilya ni Kristo, O Diyos, pinupuri ka po namin at ikaw po yung mag-bless sa mga taong ito, O Diyos. Ipuin mo po yung mga buhay nila, trabaho nila, kalakasan po nila. O Diyos, hindi ko kailanman magagantihan po yung kabutihan po nila dito sa iyong ubasan. Kaya ikaw po yung gumanti sa kanila. Muli, O Diyos, pinapupurihan ka po namin, pinapasalamatan ka po namin sa mga taong ito na paisa-isa mo po silang pinili at dinala mo sila sa iyong templo para paglingkuran ka po nila. At kami po, O Diyos, nadamay po kasi ang paalala mo po sa aming lahat. Kung ano man po yung ginagawa namin sa kapwa po namin, ay ginagawa namin sa Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, pinupuri ka po namin. Ito po yung dalangin namin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Lahat ng tao ay palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo para sa benediksyon. Ama, tunay nga po na kailanman hindi ka po magkukulang. Salamat po sa privilege na nandito po kami. Dahil kahit wala po kami, O Diyos, dito, itutuloy mo po. Ano man po yung plano mo sa lugar na ito. Kaya Ama, pagpapalang galing po sa iyo. Ibinibigay ko po sa lahat ng tao nandito, mga kaibigan po namin nasa live streaming, mga kaibigan po namin na kahit sa YouTube, O Diyos, lahat po kami, Ama, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay at may taas po namin ang iyong buktong na anak ni Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo. Salamat po, Diyos, sa pagmamahal mo po sa amin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
tayo, bago kayo umalis, kain muna tayo. Tapos bago tayo kumangit, picture taking muna doon ng camera. Hello.